mukhang susuguri na naman ng Davao kasi pinagtatanggal yung mga pulis doon at inassign kung saan-saan. Mga pulis Davao. At panuorin po natin. Muli na namang nagpatupad ng mass reassignment o paglilipat ng mga police personnel ang PNP na aabot sa Marbil, na paano ka? 65 mula sa Davao Region. Wala pang opisyal na pahayag ang PNP ukol rito. Si Paul Montibon magbabalita. Isang mass reassignment ang ipinatupad ng Philippine National Police 65 pulis Davao pinag-aalis sa pwesto sa loob lamang ng isang araw. Pulis Davao 65 pinaglilipat kung saang-saang lugar. sa ilalim ng kumpas ni Police Gen. Yan. Ito kaya ako sa tingin ko, ako yung nagtatanong lang, Pero itong opinion ko dito. Okay? Susugurin na naman tong Davao na ito. Ito si Marbil, to si Torre. Pansinin nyo, Noong panahon may war on drugs at nag-declare ng war on drugs si Baste sa Davao. Tapos, nagkaroon ng mga reklamo, di umano, ito sila Marbil, meron silang kino-question, anong ginawa? Pinagsususpinde yung mga Davao Police. Naalala nyo yung time na yon? Na sinasabi ni Mayor Baste, matagal ko ng tao to. Mga matitinong tao to. Sa katunayan, may maraming award to mga pulis na ito. Bakit pinagtatatanggal ninyo? Bakit nyo pinagsususpinde? Samantalang ginawa nila yung trabaho nila na war on drugs. Bakit hindi nyo tingnan yung mga na biktima nitong mga adik? Instead na tiningnan nyo yung mga adik, ang sinuspindi nyo yung mga Davao Police. And after that, ano na nangyari? Pinalambot ang Davao. Sinuspindi ang mga pulis. After that, sumugod na to si Torre sa Davao. 3,000 to 5,000 police, armed policemen, may mga SWAT pa. Pinasok ang KOJC ng persahan. Kinakausap pa ng abogado na sabi illegal yung inyong warrant. Anong sinabi? Magreklamo na lang kayo sa husgado. Papasok kami sa ayaw at sa gusto ninyo. Yan yung sinabi. Hindi ako nagsabi niyan, Si Torre. Tingnan nyo yung Totoo naman, pumunta sila sa Davao, sinugod. And here we go again. Anong punto? Bakit nyo ipaglilipat yung mga pulis na yan? Bakit nyo pinag-aalis sa pwesto? Anong plano nyo sa Davao? Anong purpose? Bakit ba galit na galit kayo sa Davao? Inaano ba kayo ng Davao? Yes, andyan ang Duterte. Alam natin yan. Alam ng lahat yan. Huwag tayong maglokohan. Andyan ang Duterte. Pero bakit dinadamay nyo yung mga tao? Bakit dinadamay nyo yung mga kapwa nyo pulis? Anong klase kayong PNP chief? Anong klase kayong mga generals? May nagtatanong lang tayo. Anong purpose na bakit nyo ipaglilipat yung mga yan? General Romel Francisco Marbil. Batay sa nasabing special orders mula sa Campo Crame, inilipat ang nasa 65 na PNP personnel na mula sa ranggong Police Major, Police Executive Master Sergeant, Police Chief Master Sergeant, Senior Master Sergeant, Police Captain, Korporal at Patrolman sa magkakaibang lugar. Ang naturang bilang ay pumiyahe na patungong Mimaropa, Togigaraw, Cordillera Autonomous Region at sa Bicol Region. Wala pang malinaw na paliwanag ang PNP hinggil sa nasabing mass reassignment. Sa kabilang banda, wala pa namang iniuutos ang pamunuan ng PNP para sa pagtataas ng alerto nito sa buong bansa. Kasunod nagbanta sa seguridad ni Pangulong. Alam mo, hindi ko to maintindihan itong mga ito. Kanina lang, binalita na etong spokesperson nila na si Fajardo na sana wag naman daw idamay sa politika ang PNP. Huwag kayo idamay sa politika. And yet, etong mga inosenteng pulis, walang ginagawang masama.
pinagtatanggal nyo, pinag-aalis nyo sa pwesto, tas lilipat nyo kung saang lugar. Paano kung andyan ang pamilya nila sa Davao? Andyan ang anak nila, andyan ang asawa nila. Dahil sa politika, dahil natatakot kayo sa Duterte, dahil ang alam nyo, malakas ang Duterte sa Davao, pinapalambot nyo. Nadamay ito mga Masakit yan, ha? Masakit. Kung ikaw pulis, wala ka namang ginagawa, nagsisilbi ka lang ng maayos. Pinapatupad mo ang batas. Tapos sasabihin sa amin, wag daw idaway ang mga pulis sa politika. Tapos maririnig mo, bigla kang kayong tatanggalin, lilipat kayo dahil kay Marcos. Dahil may banta, dahil malakas ang Duterte sa Davao, nadamay kayo. Abay, pambira, bakit ganun? Bakit parang lumalabas, itong mga inosenteng pulis ay na-hostage. Hostage ang dating eh. Maybe not legally hostage, pero ganun lang datingan. Parang, sige, nagbanta. Di umano si BP Sara. Alisin natin ang mga pulis Davao. Ilagay sa ibang lugar. Kahit hindi naman talaga nagbanta si BP Sara. Pinasama lang nito si Marcos yung kanyang sinabi ni BP Sara. Iniiba lang ang kwento. Marcos Jr. dahil sa di umano'y tinuran ni Vice President Sara Duterte laban sa presidente, oras na may masamang mangyari sa kanya. Bagay na pinasinungalingan ng pangalawang pangulo at sinabing wala siyang sinabing Totoo naman wala namang threat na sinabi si BP Sara, 'di ba? Narinig niyo naman kung ako mamamatay. 'Di ba? 'Yun ang sabi niya. Pero wag na natin masyado pag-usapan kasi na-discuss ko na yan marami sa aking mga videos, no? But ito issue. Anong klase ba naman kayo, Marcos? Ikaw, PNP chief, Marbil. Di ba? Hindi nyo tayuan yung tao ninyo. Kawawa naman yung mga inosente na dadamay. Wala namang ganunan. Kung may away ang Duterte at Marcos, hayaan natin sila mag-away. Kawawa kung idadamay natin yung mga inosenteng tao. Kayo dapat ang pumuprotekta sa mga kabaro ninyo, nilagay nyo sa alanganin. Pambihira itong mga ito. Kaya, alam mo, masama ang loob ng taong bayan. Kaya nga kanina, yung pinakita ko sa inyong post, I agree. Ano ba nangyayari sa ating AFP chief tsaka sa ating PNP chief? Parang hindi na sila marunong manindigan dun sa kanilang mga tao. Gayahin nyo si BP Sara. Hindi iniwan sa ere ang kanyang chief of staff. Yan ang leader. Nakakahiyamang sabihin, pero pasensya ka na, BP Sara. Kababaeng tao may yagballs. Pambihira. Ano ba kayo?